in the past. But yeah, I personally appreciate. そしてチャンピオンにお伺いします。隣に2団体でランキング1位というサム・グッ Able to give up the belts or fight me. Let's get it on. もう自分もベルトをかけてここまで戦ってきて、ベルトが欲しくてここまで戦ってきました。絶対やりましょう。Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Sam Goodman, binastos lang ng kampo ni Naoya Inoue, dahil para sa kanila isa lang itong maliit na kuto na madaling tirisin, dahil pinapamukha ni current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue, na isang mahinang nilalang itong si Sam Goodman, dahil hindi pa sila nagkaharap sa ibabaw ng boxing ring ay may plano na agad itong si Naoya Inoue na lumaban sa bansang Amerika. Dahil dyan ay nagpoporsige itong si Sam Goodman na magpalakas ng husto, para maipakita niya na hindi siya mahinang nilalang, tulad ng iniisip ng kampo ni Naoya Inoue. Ayon kay Sam Goodman ay hindi siya pupunta ng bansang Japan para magpabugbog lang dito sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Sisiguraduhin daw niya na patutumbahin niya itong si The Monster Naoya Inoue sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit kung ating titingnan ng mga dumayo sa bansang Japan na kalaban yung The Japanese Monster ay halos lahat ay puro nagpabugbog lang. Simula Paul Butler, na nagpabugbog lang dito kay Naoya Inoue. Right hand to the body is a good one. And a big right hand that comes in. Great work from Inoue. Big combination scores the knockdown here in round 11. Luis Nery, ganun din ang ginawa ni Naoya Inoue, binugbog lang niya ito sa ibabaw ng boxing ring. Stephen Fulton na walang ginawa kundi ang magpabugbog sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. It's really hard to get in and out. Right hands! Oh, huge right hand from the Monster! And then he chases him down! Yohini naman ay sumuko, dahil sa mga superpower body shot ni Naoya Inoue. Still got a lot to learn. Oh, nice lift. You're always perfecting your craft. Down the middle. Marlon Tapalis na dumayo lang sa Japan para magpa-knockout dito kay Naoya Inoue. Ano naman kaya ang mangyayari kay Sam Goodman sa darating nilang laban kapag nagharap na sila ni Naoya Inoue? Magiging kabilang ba siya sa mga binugbog lang ni The Monster Naoya Inoue o siya na ang magpapabagsak at tatalo dito sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue? Ayon naman dito sa WBO, ranking updated September 15, 2024. Pangalawa sa rangkang itong si Carl James Martin. At makikita nga dito na nangunguna itong si Sam Goodman. Habang si John Riel Casimero naman ay nasa pang-anim sa listahan. Kapag natalo dito ni Naoya Inoue, itong si Sam Goodman ay tiyak na aakyat sa number 2 spot. Itong rangkang ni Carl James Martin, na posibleng maging mandatory challenger ni Naoya Inoue. Ngunit dapat na ipanalo ni Carl James Martin ang lahat ng kanyang mga laban sa pamamagitan ng impresibong panalo. Punta naman tayo sa ranking ng WBC, updated October 21, 2024. Makikita na nangunguna itong si David Picasso. Pangalawa si Marlon Tapalis. Pang-apat si Muradjan Akhmadaliev. Pang-lima si Liam Davies. Pang-anim si Sam Goodman. At pang-pito itong si Cuadro alas John Riel Casimero. Posible kasi na mabakanti ang apat na title belt ni The Monster Naoya Inoue, kapag siya ay umakyat na sa featherweight division. Kaya ang mga mababakanting world title belt ay paglalabanan ng rank number 1 at rank number 2. Kaya kailangan talaga ni Cuadro alas John Riel Casimero na magtuloy-tuloy sa kanyang mga laban para umakyat siya sa rangkang, para magkaroon siya ng chance na maging number 1 sa rangkang para maging mandatory challenger din siya ng world champion holder. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, keep me sa akin. Naoya Inoue, where Naoya Inoue, come on. Sanchez Makasa! Sanchez Makasa! Ang panayam ng ESPN sa current 4 World Division and undisputed champion na si Naoya Inoue, ilan dito sa mga katanungan ay patungkol sa pag-akyat niya di umano sa mas mataas ng division sa 126, at kung may pag-asa ba or possible na makalaban niya ang kababayan na si Junto Nakatani. Ika ni Naoya Inoue ay kung ito ay nakatadhana na maglaban sila ay bakit nga ba hindi? May ilan din katanungan ng ESPN na sinagot niya patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Makikita din sa comment section ng video na ibinahagi ng Top Rank Promotion, ay binaha ng samot-saring komento na naglalaman ng labanan niya si John Riel Casimero.
Ayon sa mga komento ng karamihan ay gusto nila makita na labanan ni Naoya Inoue itong kababayan natin na si John Riel Casimero. Ayaw nilang magaganap kung sakaling maglaban man ang dalawa sa bulwark ni Naoya Inoue ang bansang Japan. Gusto kasi ng karamihan ay labanan niya itong si John Riel Casimero sa bansang Amerika or bansang Saudi Arabia. Talunin niya daw si John Riel Casimero para masabi talaga na siya ang best pound-for-pound fighter. Dagdag pa ay malakas lang daw itong si Naoya Inoue sa kanyang bansa. Matagal na kasi hinamon ni Cuadro alas John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Nakinainisan niya at sinabihan itong si John Riel Casimero na maliit na payaso lang daw ang tingin niya dito. Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122. Gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, ngunit nakadepende daw ngayon sa paparating niyang laban kung maipapanalo ni Cuadro alas angas ng Pinas ang kanyang laban ngayon paparating na October 13, 2024 na kontra Saul Sanchez. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguriang halimaw ng Japan kay Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Riel Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Philippus Netumboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra John Riel Casimero, naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Kaya ngayon ang paparating na laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez sa darating na October 13, taon kasalukuyan ay malalaman na natin kung pwede papatulan ni current undefeated, and 4 World Division Champion, Naoya Inoue, itong si former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Kapta başlayan ve yumruk kombinasyonu. Sanchezのプレッシャー、左手、おー、サンチェスのプレッシャー、左カシメロの左が火を吹いた。